Yaw-yaw. Ang lahat ng ito ay mga bulaklak na itinanim ni Papa para sa'yo. Pagbalik mo, ang mga bulaklak na ito ay mamumukadkad sa buong bakuran. Chairman Jiang. Magandang araw, Chairman Jiang. Ilang beses ko bang sasabihin? Kumilos ka ng maayos. Sabihin mo, ano ang nangyari? Chairman Jiang, may balita na po tungkol sa kinaroroonan ng inyong anak. Nasa Jiangcheng Experimental Elementary School po siya. Nakipag-ugnayan na po ako sa principal para sa medical check-up ng lahat ng estudyante. Ang resulta ng check-up ay lalabas pa sa loob ng 3 araw. Masyadong matagal ang 3 araw. Ako mismo ang pupunta sa principal. Saich po. Xiaomi, anak. Ang teacher mo na ang nagbayad. Ang matagal mo ng tuition fee. Hindi ko na talaga kaya. Hindi ba't sinabi mo na ang papa mo ang nag-alaga sa'yo? Ang grades mo nitong nakaraan ay bumaba ng sobra. Umaasa ang teacher mo. Nasa parent-teacher meeting na ito. Dalhin mo ang papa mo para mag-usap kami. Teacher, sobrang abalang tatay ko. Siya. Wala siyang oras. Mabuting estudyante ka. Ayaw ng guro na mapariwara ka. Sa pagkakataong ito, kailangan kong makita ang tatay mo. Gusto ko talagang magkaroon ng tatay. Kung may tatay lang ako, siguradong matangkad at gwapo siya. Gwapo. Bata, ayos ka lang ba? Ang gwapo naman ng tito na to. Sana siya na lang ang tatay ko. Aha? Ang batang ito, ang mga mata at kilay niya ay parang, noong bata pa ako. Siya kaya? Pwede ka bang maging tatay ko? Maging tatay mo? Anong ibig mong sabihin? Malapit na ang parent-teacher meeting. Kung makita akong guro at mga kaklas ko, nawala akong tatay. Pagtawanan nila ako. Meron akong 50 piso dito. Pwede ba kitang upahan ng 3 araw para maging tatay ko? Mayroon akong napakahalagang gagawin. Wala akong oras na makipaglaro ng bahay-bahayan dito. Pero tito, tulungan niyo po ako, please. 3 araw lang. Pagkatapos ng 3 araw, pangako, hindi na kita gaguluhin. Wala akong pakialam diyan. Mahalaga ang oras ko. Kung guguluhin mo pa ako, huwag kang magtaka kung isumbong kita sa teacher mo. Pero, kuya, pakiusap, tulungan mo po ako. Parang pamilyar ang mukha ng taong yan. Si Jiang Chen ba yan, ang pinakamayamang tao sa mundo? Parang siya nga. Bakit naman si Chairman Jiang ng api ng bata? Chairman Jiang, kakabigay lang ng abiso sa akin ng principal. Sabi niya, para makuha ang resulta ng blood test, kailangan pang maghintay ng 3 araw. Saich na. 3 araw kung 3 araw. Bumangon ka na diyan. Ganitong klase ng bahay, pwede bang tirhan ng tao? Maliit na nga ang bahay. Ang dami pang nakakalat na bote. Hindi ko talaga maintindihan. Paano kayo nakatira dito? Hindi po. Mabebenta po ang mga bote na yan para po makakain si Xiaomi. Kung ayaw niyo po, itatago ko na po ngayon. Huwag ka nang magulo. Ikaw lang ba ang nakatira sa bahay na to? Nasaan ang mga magulang mo? Ulap siya. Xiaomi, lumabas ka muna sandali. Itong batang si Xiaomi ay napulot ko noon
Sa tabi ng ilog sa Lygia Village. Madilim na sa labas. Naghanda akong malinis na kumot at higaan para sa iyo. Sa bahay kasi, bihira lang may bisita. Gustong-gusto ka ni Xiaomi. Manatili ka na lang dito ngayong gabi. Samahan mo ang bata. Malamig sa gabi. Ito ang kumot mo. Hayaan mo na. Ikaw na lang ang gumamit niyan. Matulog ka na. Paano ako matutulog kung nakatayo ka diyan? Yaw yaw. Pumasok na po kayo at magpahinga. Malamig po sa labas. Balak mo bang matulog dito buong gabi? Alam ko pong hindi ako gusto ni Tito. Kaya ayaw ko pong abalahin ang pahinga ninyo. Ang gabi na. Saan siya pupunta? Tito, tita. Pagkatapos ninyong uminom, pwede niyo po bang itong dalawang? Para sa akin ba ang boat? Gusto mo ang boteng ito, tama? Sage. Ikaw mismo ang pumulak. Ang dalawang bastos na yan. Ingat. Bata, Bulag ka ba? Gusto mo bang banggain kita hanggang mamatay? paano ka magmaniho? Paano ako magmaneho? Ano ang pakialam mo? Sino ba ang hindi nakakaalam dito? Wala siyang tatay at nanay. Tito, pasensya na po. Nakagulo pa po ako sa inyo. Ang dahilan kung bakit kita iniligtas ay dahil ako ang iyong nominal na tagapag-alaga. Kung may mangyari sa iyo, hindi ako makakatakas sa responsibilidad. Sabi ni Lola, ang tatay ay parang malaking bundok. Sa critical na sandali, poprotektahan niya si Xiaomi. Ang galing, may tatay na rin sa wakas si Xiaomi. Kapag natapos mo na ang parent-teacher meeting, aalis na ako. Tito, sigurado pong mahal ang mga ito, di ba? Tara na po. Hindi na po kakain si Xiaomi. Dinala kita rito dahil nagugutom ako. Tito, kapag kumita na pong malaking pera si Xiaomi, siguradong gagantihan kita. Kumain ka rin po, Tito. Huwag kang mag-alala. Hindi na tayo magkikita pagkatapos nito. Lola, tingnan niyo po ako. Ano ang dinala ko? Tingnan ko. Dinala niya ang inihaw na karne. Pala sa lola niya. Mabuting apo. Masarap. Ito ang pinakamasarap na nakain ni Lola. Hindi na makakain si Lola. Ang matitira ay para kay Xiaomi lahat. Nakakabala po ako sa inyo ngayon. Kanin niyo po ito. Huwag na. Ayo na lang ang kumain. Sabi ni Lola, ang tatay ay parang isang malaking bundok. Sa critical na sandali, poprotektahan niya si Xiaomi. Ang galing, may tatay na rin sa wakas si Xiaomi.
Bakit siya nakahiga rito? Gising na po kayo. Anong ginagawa mo? Ayoko pong abalahin ang pagpapahinga niyo, Tito. Kaya, Baliw ka ba? Katawan mo yan. Paano ka makakapasok sa eskwela kung magkakasakit ka? kaya, huwag po kayong megalit. Pupunta na po ako sa eskwelang gayon. Ginoong Jiang. Lola, ano po yon? Ginoong Jiang. Si Xiaomi ay isang mabait at masunuring bata. Ako ang walang kakayahan. Wala akong kakayahang bigyan siya ng masayang pagkabata. Wala rin akong kakayahang bigyan siya ng magandang buhay. At lalong wala akong kakayahang bigyan siya ng pag-asa. Baliw ka ba? Ang katawan mo ay sayo. Paano ka makakapasok sa eskwela kung may sakit ka? Ang sarap magkaroon, tatay. Ginoong Jiang. Alam ko na hindi niyo gusto ang batang ito. Hinihiling ko lang po sa inyo, tulungan niyo siya. Kahit na maramdaman niya, kahit kaunting, pagmamahal ng isang ama. Ginoong Jiang. Ako. Wala na akong maraming araw. Hinihiling ko po sa inyo. Hinihiling ko po na palitan niyo ako. Alagaan mo si Xiaomi. Hello? Secretary Lee, padadalhan kita ng lokasyon ko. Pumunta ka rito. Lola, umuwi na ako galing eskwela. Lola? Lola? Tito Jiang, nasaan si Lola? Xiaomi. Halika. Nasaan si Lola? Sinulatan ka ni Lola ng liham. Babasa-basahin ni Tito para sa iyo. Xiaomi. Nagkasakit si Lola. Kailangan niyang mapagamot sa malaking ospital sa probinsya. Kapag si Xiaomi nakakuha na ng perpektong marka, babalik na si Lola. Ayaw na ba ni Lola kay Xiaomi? Hindi sa ayaw na ni Lola kay Xiaomi. Si Lola ay pumunta sa isang napakalayong lugar. Pero kailangan pa ni Xiaomi kumitang pera para bilhan si Lolang malaking bahay. Pinabibigay ni Lola ang mensaheng ito sa iyo. Kailangan mong kumain ng marami at mamuhay ng maayos. Kapag lumaki ka na, maging haligi ng bansa. Masaya na si Lola. Chairman Jiang, ang mga sampo ng dugo ng mga estudyante sa Jiangcheng Experimental Elementary School. Ang mga sampo ng dugo ng mga estudyante ay naipadala na sa ospital. Sige, pupunta ako doon ngayon. Tito Jiang, saan ka pupunta? Ang PN Teacher Conference mo, sa tingin ko, hindi ako makakapunta. May mas importante akong gagawin. Kaya, Sinabi ko na, may mas importante akong gagawin. Tito, sandali lang po. Kaya, medyo malamig sa labas. Ayokong magkasakit ka.
Tia, May iba ka pa bang sasabihin? wala na po. Tatay. Ayaw mo na rin ba kay Xiaomi? Bato, Gunting, Pebble. Xiaomi, bakit ka? Mag-isa ka lang. Sa parent-teacher conference? Nasaan ang mga magulang mo? Ako. Mahal ko, huwag mo siyang kausapin. Isa lang siyang, batang walang nagmamahal, walang magulang. Nagsisinungaling ka. May tatay ako. Tayong mga magulang, sino ba ang hindi nakakaalam? Ang tatay ng batang yan ay nakakulong. Sa tingin ko, paglaki ng batang yan, magiging katulad din siya ng tatay niya. Isang kriminal sa lipunan. Tama ba? Huwag mong sabihin yan sa tatay ko. Bata, naglakas loob kang manakit na matanda, ha? Nakita niyo lahat, ha? Sa ganyang edad pa lang, naglakas loob ng manakit na matanda. Mukha kang ngang, walang pinag-aralan at walang modo. Ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Halika. Tijil, ano ang ginagawa ninyo? Xiaomi, 10 minuto nang naghihintay. Ang teacher mo, hindi ba't sinabi mo na darating ang tatay mo? Ayaw na ayaw ng teacher sa mga batang sinungaling. Ano ba talaga ang nangyayari? Teacher, hindi po ako nagsisinungaling. Siguradong darating ang tatay ko. Bata ka, wala kaming ganoong karaming oras para magsayang dito kasama ka. Ang oras namin ay napakahalaga. Alam mo ba yan? Sich po. Kung gayon, teacher, maghihintay pa po ako ng kalahating oras. Tapos na ang kalahating oras. Xiaomi, paano mo nagawang lokohin ang teacher? Teacher, hindi po ako nagsisinungaling. Maghintay pa po kayo ng kaunti. Siguradong darating ang tatay ko. Sinabi na sa'yo ng teacher na dapat kang maging isang taong may pangarap. Anuman ang sitwasyon ngayon, dapat kang maging isang kapaki-pakinabang na tao sa lipunan sa hinaharap. Hindi ka kailanman sinukuan ng teacher. Pero ngayon, binigo mo ng husto ang teacher. Pinapatayo ka ng teacher dito para pag-isipan mo mabuti ang sarili mo. Teacher, bigyan niyo pa po akong kanting oras. Siguradong darating ang tatay ko. Bata, marami na tayong nasayang na oras. Alam mo ba, nagsasalita na, ang 1 minuto ko, milyon-milyon ang halaga. Bakit pa tayo magsasayang ng salita sa kanya? Kahit maghintay pa tayo dito, hanggang gabi, hindi pa rin darating ang tatay niya. Tama, Kung gayon, mga magulang, pumasok na tayo. ara na, ara na. Xiaomi, may natanggap na tawag. Ang guro mo kanina. May sasabihin ako sa iyo. Xiaomi, ang lola mo ay lumisan na sa napakalayong lugar. Hindi na siya babalik. Alam mo ba, Xiaomi, maraming bagay na hindi natin kayang kontrolin. Girl, hindi mo na kailangang lokohin si Xiaomi. Namatay na si Lola. Tama po ba? Girl, hindi ko man lang nakita si Lola sa huling pagkakataon. Sabi ni Lola, darating ang araw na mamamatay siya. Walang sinuman ang kayang manatili sa tabi ni Xiaomi magpakailanman. Xiaomi, Teacher, huwag ka nang magsalita. Uwi na ako. Sige, magpatuloy ka sa ginagawa mo. Nagsinungaling ako. Wala akong tatay. Pagod na ako. Gusto ko nang umuwi. Xiaomi. Chairman Jiang, ito po ang mga medical report. Ang lahat ng estudyante sa Jiangcheng Experimental Elementary School.
Xiaomi. Xiaomi. Maligayang pagdating po sa lahat ng mga magulang. Ang paglaki ng ating mga anak ay nangangailangan ng pagtutulungan. Ang tahanan at paaralan. Sa pagsusulit na ito, si Xiaomi, na dati nangunguna sa class, ay nakakuha ng pinakamababang marka sa buong class. Malaki ang naging epekto nito sa class. Mukhang disente, pero ang ganda ng forma, pero ang anak bagsak. Sa halip na magaksaya ng oras sa pagpapaganda, bakit hindi mo na lang alagaan ang sarili mong anak? Ang pangunahing tungkulin ng isang estudyante ay ang mag-aral. Tatay ni Xiaomi, bilang magulang ng bata, pakiusap, umakyat ka sa entablado at magsalita. Ako. Ginoo Jiang. Nagmamakaawa lang po ako. Tulungan niyo po siya. Kahit na maramdaman lang niya, kahit kaunting pagmamahal ng isang ama. Ako po. Ang tatay ni Xiaomi. Marahil, maraming magulang ang hindi pa ako nakikita. Ngayon, inimbitahan akong dumalo sa parent-teacher conference ni Xiaomi. Nararamdaman ko ang karangalan. At kasabay nito ang kaba. Ngayon, sa pagkakataong ito, gusto kong sabihin sa inyong lahat na hindi maganda ang pag-aral ni Xiaomi at nahuhuli siya sa klase. Dahil dito, humihingi ako ng paumanhin. Tama na. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Ang anak mo ang pinakamababa ang marka. Nahuhuli sa class. Ibig sabihin, wala kang kakayahan bilang magulang. Ang academic performance ay hindi kailanman ang tanging pamantayan sa paghusga sa isang tao. Ang mahina sa pag-aaral, hindi nangangahulugang masama ang pagkatao. Ang mababang marka ay hindi nangangahulugang mababa ang kakayahan. Mas dapat nating bigyang pansin ang pagkatao ng bata at ang kanilang moralidad at ang edukasyon sa emotional intelligence. Kapag pumasok na sila sa lipunan, ito ang pinakamahalagang salik. Kung magaling sa pag-aaral, maglilingkod sa bansa. Kung hindi magaling sa pag-aaral, mananatili sa tabi ng magulang. Kung siya nga ang tatay ko, sana nga. Sa totoo lang, Naintindihan ko. Nakikita ko. Ang pagpanaw ng lola niya ay malaking dagok sa kanya. Xiaomi, pasensya na. Deti, lagi ka naming inaasar. Hindi talaga namin alam na namatay na ang lola mo. Salamat sa inyo. Pero ayaw akong pakainin lola kong candy. Masama sa ngipin. Salamat po sa pagdalo ninyo sa parent-teacher conference ko. Ngayong tapos na ang conference, pwede na po kayong umalis. saan ka pupunta mamaya? Kaya ko pong umuwi mag-isa. Uwi muna ako. Mag-ayos muna ako ng gamit. Susunduin kita bukas. Ay, ang Xiaomi natin, tumangkad na naman. Sa susunod, dapat mas magaling ka pa kay Lola. Masarap. Ito ang pinakamasarap na kinain ni Lola. Hindi na kayang kumain ni Lola. Ang matitira kay Xiaomi na lahat. Lola, Chairman Jiang, ang mga impormasyong nakalap ko ay narito po lahat. Lahat po sila ay may magandang pamumuhay at mga pamilyang matagal nang walang anak. Chairman Jiang, kayo po ba ay hindi maayos ang pakiramdam? Tinagawa ko na po ang rebay stick sa chef. Dadating po yan maya-maya. Hindi.
Kumain na po kayo. Ito ba ang kinakain mo palagi? Paano mo yan nalulunok? May tubig naman po. Binili po ito ni Lola para sa akin. Tito, kumain na po kayo. Wala sa mga ito ang tama. Ang gusto ko ay isang pamilyang tunay na magmamahal kay Xiaomi. Kamatay lang ng lola ni Xiaomi, kaya sensitibo pa siya. Ang pinakakailangan niya ngayon ay pagmamahal. Bibigyan kita ng 2 araw. Kailangan kong makahanap ng angkop na pamilya para ampunin si Xiaomi. Ako ang sasagot sa lahat ng gastos. Opo, Chairman Jiang. Hindi na ako kakain. Wala akong gana. Kuya, bakit kayo nandito? Jiang Chen, nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo ang aming Fanfan. May leukemia si Fanfan. Kailangan ng 800,000 para sa operasyon. Alam mo naman ang kumpanya ng kuya mo. Nakikiusap ako sa'yo. Eto mo ako, nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo si Fanfan. Kuya, tumayo na kayo. Ngayong gabi, papadalhan ko si Secretary Lee ng 1,000,000 yuan sa inyong account. Salamat. Salamat, Xiao Chen. Kapag nakabangon na ulit si Kuya, susuklian ka ni Kuya, ang daan-daan, libu-libong beses. Kung gayon, alis na kami. Teka, kuya, ako ay naghahanap ng pamilyang ampon. Kawawa naman ang bata. Hindi ko rin siya mapagkakatiwalaan sa iba. Kung kaya ninyo siyang amponin, ako na ang sasagot sa lahat ng gastusin ninyo. Sige. Kung gayon, ihahatid ko siya sa inyo bukas. Si Xiaomi ay kakain ng marami, mabubuhay ng maayos, at hindi ka na mag-alala. Sa langit, tandaan mo, magsuot ng makapal kapag malamig, uminom ng gamot sa tamang oras. At tandaan mong isipin si Xiaomi. Ang bilis mo namang makalimot. Dadalhin kita sa isang lugar. Hindi po ba ako pwedeng huwag nang pumasok? Xiaomi, madalas kitang bibisitahin. Kailangan mong matutong lumaki. Pinapanood ka rin ni Lola mula sa langit. Lola, Nandito na. Ang batang ito, medyo mahiyain. Ayos lang. Sa susunod, magiging maayos din ang lahat. Jiang Chen, hindi ka ba? Kakain muna bago umalis? May trabaho pa ako sa kumpanya. Uwi na ako. Sek, Xiaomi, mula ngayon, dapat maging masunurin ka. Naiintindihan mo? bibisitahin mo pa ba si Xiaomi? AMM. halika, Xiaomi. Magpaalam ka kay Tito. Alis na ko. Xiaomi, hindi ka pa kumakain, di ba? Tamang-tama, luto na ang pagkain. Kakain ka na, bakit? Hawak mo pa yung mga basura. Ibigay mo sa akin. Hindi po ito basura. Ito po ang mga damit ng lola ko. Patay na po ang lola ko. Sige, kumain ka na. Xiaomi, bakit kanin lang ang kinakain mo? Bakit hindi ka kumakain ng karn? Akain po. Kasi. Halika.
Ang karn, iwan na lang para kay kuya. Ako, busog na ako sa kanilang. Busog. Yarlin, Kamakailan lang, nagsagawa kami ng medical check-up sa Jiangcheng Experimental Elementary School. Ang bone marrow ng isang bata ay tugma sa kay Fan-Fan ninyo. Tugma. Kung mapag-usapan, maliligtas si Fan-Fan ninyo. X isa 0 degree LN. Lola, huwag po kayong mag-alala. Mabait po sa akin sina tito at tita. May pamilya na po si Viaomi. Xiaomi. Nasaan siya? Ito, Umalis na ba siya? hindi siya pwedeng umalis. Kung umalis siya, paano na ang sakit ni Fan-Fan? Ilang araw na lang. Ang natitira bago ang bone marrow transplant ni Fan-Fan. Anuman ang mangyari, kailangan natin siyang hanapin. Hanapin. Hanapin siya. Tito, tita, gising na po kayo. Papa, mama, kailangan ninyong tikman ang niluto ni Ed. Ang sarap po talaga. Nakakain na po akong kalahating mangkok kanina. Talaga. Kumakain na si Fan-Fan. Fan-Fan, kumakain ka na. Kumakain na si Fan-Fan. Tatay, kumain ka na. Asawa ko. Ano yan? Sino ang naglagay ng litreto ng patay? Dito sa bahay? Ang malas naman. Xiaomi, sa'yo lahat yan, di ba? Xiaomi. Malinaw na binigyan kita. Ang sarili mong kwarto. Sabi mo hindi ka pupunta sa sarili mong kwarto. Bakit mo dinala ang malas na bagay na yan? Dito sa sala. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi po ganon. Natatakot po ako na madumihan ang malinis na kama. Kung ayaw po ni na tiyo at tiya, itatago ko na po ngayon. Sino ba ang gugustuhin na may litrato ng patay sa bahay? Itapon mo yan. Sabi ko itapon mo yan. Tito, tiya. Hindi po talaga pwedeng itapon. Hindi pwedeng itapon. Bakit hindi pwedeng itapon? Hindi kami kasing walang pakialam ng pamilya mo. Hindi kami kasing walang pakialam ng pamilya mo. Patay na ang lola mo. Bakit mo pa yan tinatago? Hindi ka ba natatakot bangungutin? Binabalaan kita. Itapon mo yan. Kundi ako mismo ang gagawa. Tiya. Ito lang ang natitirang alaala. Ang lola ko. Si Lola ang nagpalaki sa akin. Ang kabutihan ni Lola. Hindi ko kailanman malilimutan sa buhay na ito. Marunong magluto si Viaomi at marunong magtrabaho. Basta't mapanatili ko lang ang magagamit ni Lola. Gagawin ko ang lahat. Ano ang kaya mong gawin? Pakiusap, huwag niyo pong tapakan ang litreto ni Lola. Ah! Xiaomi, gusto mong itago ang malas na litretong ito. Hindi naman impossible. Pero, kailangan mong pumayag sa isang kondisyon ko. Yao Yao. Chairman Jiang, hindi pa po kayo nakakapirma. Bakit mas mataas na 1,000,000 kaysa dati? Ito po ang bill na dinala. Ang kapatid niyo kaninang umaga. Sabi niya, ito raw po ay para sa bata. Na tinulungan yung hanapan ng pamilyang Ampon. Malaki ang gastos kay Xiaomi. At malaking bahagi ng gastos ay napupunta sa pagpapagamot ni Fan-Fan. Kung pagsasamahin, mas marami ito kaysa noong nakaraan. Magkano ba ang magagastos ng isang bata? Ilang araw na rin, mula nang huli kong bisitahin si Xiaomi. Lalabas muna ako sandali. Walang tatanggapin na bisita ngayon. Xiaomi, bumangon ka.
ang tito Jiang Chen mo. Tumawag lang at sinabing pupunta siya. Heto. Ito ang binili ni tito para sa iyo. Sabihin mo ang totoo. Mabuti ba ang pagtrato sa iyo, nina tito at tita? Xiaomi. Kung hindi mabuti ang pagtrato sa iyo nina tito at tita, pagdating ni tito Jiang Chen, magsumbong ka, di ba? Paano naman po mangyayari yun? Hindi lang po itinago ni tita ang mga gamit ni Lola. Binilhan pa po niya ako ng bagong sapatos at bagong damit. Xiaomi. Alam mo ang sitwasyon ng pamilya ni tita. Ang gastos namin. Para sa iyo ay napakalaki. Kaya. Nandito na. MM. Sakto. Upo ka. Kumain ka. Xiaomi, halika. Kumain ka pa ng marami. Bakit pa ang si Xiaomi? Ilang araw lang na hindi nakita, pumayat ng husto kamakailan? Wala naman. Tingnan mo naman kami dito, araw-araw. May masasarap na pagkain. Hindi naman nabawasan ang kain niya. Sa tingin ko, si Xiaomi ay namimiss lang ang lola niya. Nga. Hindi kumakain si Xiaomi. Lahat ng masasarap na pagkain ay iniwan niya para sa lola niya. Ang batang ito, masunurin. Xiaomi, halika. Sumama ka sa akin. Xiaomi, sabihin mo sa akin ang totoo. Binubuli ka ba nila? Binubuli ka ba nila? Hindi po. Mabait po sa akin sina tito at tita. Hindi ko po sinasadya ito. Pwede po ba akong umuwi sa bahay namin? Dito ka. Hindi ka ba masaya? Xiaomi, alam mo naman, ang sitwasyon ng bahay ng tita mo. Malaki ang gastos namin. Para sa'yo. Hindi po. Nakikita ko lang po na hindi rin po maganda ang sitwasyon ng bahay ni na tito at tita. Malaki rin po ang gastos nila. Sa akin araw-araw, pakiramdam ko po, pabigat ako sa kanila. Kuya. Sa mga aw na ito, siguradong maamin ng abala ang naidulot sa inyo ni Xiaomi. Sana po ay pagpasensyahan niyo siya. Hindi abala. Ang card na ito ay may 10 milyon. Sapat na ito pa sa pagpapagamot ni Fanfan. Maaari rin akong mag-ayos ng private jet pa pumunta sa ibang bansa. Pero ang pera sa card na ito ay hindi lang para kay Fanfan. Alam kong malaki ang gastos ninyo, pero sana, sa susunod na pagbalik ko, kayo ay... Naiintindihan ko, kuya. Huwag kang mag-alala, kapatid. Ipinagkatiwala mo sa amin, si Xiaomi. Ang kuya mo at ang hipag mo. Siguradong hindi siya pababayaan. Huwag kang mag-alala, ha? Huwag kang mag-alala. Sampung milyon. Umuwi ka na at matulog. Maging mabait ka. Maging mabait ka, ha? Tutulong po ako. Huwag na. Hindi na kailangan magluto ni Xiaomi ngayon. Upo ka na lang at maghintay. MM. Bakit ka rin? Masaya ngayon? Sabi ni Mama, may pag-asa na ang leukemia ko. Nakahanap na silang makakapagbigay ng bone marrow sa akin. Leukemia? Ito ba yung sakit na nakakamatay? Ah. Kung gayon, kuya, may pag-asa ka na ba? Halika. Kumain na tayo. Bakit ang dami mong nilutong masasarap ngayon? May okasyon po ba? Ito, ginawa ito ni tita para kay Xiaomi. Xiaomi, ngayon,
Kailangan mong kumain ng marami. Okay ba? Tita, may nagawa ba si Xiaomi? Namali? Nagalit po ba kayo sa akin? Alam ko po, ayaw niyo po sa bahay niyo na may litreto ni Lola. Pwede ko po itong dalhin. Sa mga araw na ito, nakakabala lang po ako sa inyo. Kapag kumita na po si Xiaoming pera, babayaran ko po kayo. Xiaomi, alam ni tita na isa kang mabait na bata. Sa mga araw na ito, sobrang higpit ko sa iyo. Ang totoo, gusto lang ni tita na malaman mo kung ano ang hitsura ng isang tunay na tahanan. Sigurado po, nasaktan ko po si Xiaomi. Hindi po ba? Hindi po, napakabait po ni tita sa akin. Naramdaman ko po ang init ng tahanan. Xiaomi, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang kuya mong si Fanfan ay may leukemia. 3 araw na lang ang natitira sa kanya. Kung walang sinumang gustong mag-donate ng bone marrow sa kanya, malapit na siyang mawawala sa mundong ito. Xiaomi, ayaw talaga naming mawala si Fanfan. Hindi ka naman pinabayaan ni tita. Alam ni tita na ikaw ay isang batang marunong tumanaw ng utang na loob. Nagmamakaawa si tita sa'yo. Iligtas mo si Fanfan, di ba? Luluhod si tita sa'yo. Xiaomi. Yeah, ma'am? Yarlin, nakita na namin ang taong handang mag-donate ng bone marrow para kay Fanfan. Pwede na ba nating gawin ang bone marrow test ngayon? President Su, naiintindihan ko ang pagmamadali mo para iligtas ang iyong anak. Pero kailangan pa rin natin ang pahintulo, ang tagapag-alaga niya. Hindi ba't sinabi mo sa amin, dati na, basta makahanap kami ng taong handang magdonate, ng bone marrow para kay Fanfan, pwede nang simulan, agad ang operasyon. Kakaunti na lang ang oras ni Fanfan, pero kailangan pa rin nating sundin ang mga patakaran. Ngayon, naiintindihan ko na. Mga sinungaling kayong lahat, di ba? Xiaomi, nagmamakaawa si tita sa'yo. Hindi talaga kayang mawala ni tita si Fanfan. Tulungan mo si tita, di ba? Sabi ni Lola, dapat marunong tumanaw ng utang na loob. Gayon, ako naman ang dapat magbayad ng utang na loob. Doktor, huwag na po kayong mag-away. Sila po ang aking mga tagapag-alaga. Kusa ko pong ginusto ang bone marrow transplant. Pakiayos na po ang operasyon. Nagsimula na ba ang operasyon? Malapit na po. Pero, Habang kumukuha kami ng bone marrow, sa proseso natuklasan namin ang blood type ni Xiaomi at ni MR Jiangchen ay lubhang magkatulad. Ano? Hindi kayo nagkamali, di ba? Ang blood type ni Marjiang ay napakabihira. Kayo, tungkol sa batang ito na si Xiaomi, nag-background check na ba kayo? Si Xiaomi ay isang ulila. Dati, magkasama sila ng lola niya dahil sa sobrang kahirapan noon. Paulit-ulit niyang nilaktawan ang school medical check-up. Chairman Jiang, sa proseso ng pagkuha ng bone marrow, natuklasan namin na may isang batang nagngangalang, si Xiaomi, na perpektong tugma sa blood type ninyo. Yarlin, maayos ba ang operasyon? Ang anak ko ay hindi. May problema yata. Ayaw naming ituloy ang operasyon na ito. Ang batang si Xiaomi, malaki ang posibilidad na may kaugnayan kay Chairman Jiang. Hindi ito maaring ituloy. Nasa ospital ka ng pamilya Jiang namin. Tungkulin mong iligtas ang mga may sakit at sugatan. Ngayon, bigla kang umatras sa gitna ng laban. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Alam mo bang gaano katagal kami naghintay? Gaano katagal kami umasa para lang magkaroon ng isang hindi po kugma ang bone marrow? Ngayon mo lang sasabihin sa akin na hindi ito matutuloy. Pasensya na po, Ginong Jiang. Ang operasyong ito ay talagang hindi namin kayang gawin. Sasabihin ko sa iyo, si Jiang Chen ay kapatid ko. Si Fanfan ay pamangkin niya. Inuutusan kita. Agad na tapusin ang operasyong ito. Ayon sa pinakamataas na pamandayan. Huling tanong ko sa iyo, kaya ba o hindi? Hindi. Sig, hindi mo kaya. Marami namang kayang gumawa niyan. Yarzhang. President Su, Umalis ka. alam niyo ba kung ano ang relasyon ni Chairman Jiang at Xiaomi? Ano ang relasyon nila? Ang ginagawa niyo ay kalokohan. Laban sa kanyang kalooban. Tumahimik ka. Kung ayaw mong matanggal sa trabaho, lumayas ka. Kung hindi, hindi ka namin palalampasin. Lumayas ka. Doktor, salamat sa pagod mo. Ang anak ko ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Saj. Itigil ang operasyon ngayon din. Matagumpay ang operasyon. Matagumpay na naisalin ang bone marrow. Ang galing.
Paano si Xiaomi? Ang tibok ng puso ng isa pang bata ay Xiaomi. Chairman Jiang, kayo. Director Lin, habang ginagawa ang operasyon, Ang isa pang bata, ay nasa critical na kondisyon. kung hindi siya agad gagamutin, 5% lang ang sansa niyang mabuhay. Agad siyang gamutin. Bilisan. Xiao Chen. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Si Fan Fan, malalaman niya sa huli na ikaw ang nagligtas sa kanya. Kapag lumaki siya, iyak na. Gagantihan ka niya. Wala ka na bang pagkatao? Pinapanood mo lang ang isang buhay na bata na mamamatay sa hap mo. Tapos ganyan pa ang mga sinasabi mong walang puso. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ba buhay din ang buhay ni Xiaomi? Chen, kapatid mo siya. Paano ka ba makipag-usap sa kapatid mo? Sa ganitong sitwasyon na, pinapanigan mo pa rin ang iba. Ikaw talaga. Si Fan Fan ang tunay mong pamangkin. Hindi mo man lang inaalagaan ang sarili mong pamangkin. Pero sa isang pulugata, na pulubi, araw-araw mo pang kinukumusta. Sinasabi ko sa'yo, Jiang Chen, sobrang nadidismaya ako sa'yo. Sayang at itinuring ko kayong pamilya. Hindi kayo karapat-dapat. Jiang Chen, sapat na ba ang pagpapanggap mong CE? Kahit mamatay pa siya, ano ngayon? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit pa ang lolo ang dumating ngayon, para iligtas ang dugo ng pamilya Jiang. Gagawin din niya yan. Huwag mong gamitin ang tatay ko para takutin ako. Ngayon, tuluyan na akong makikipagputol ng relasyon sa inyo. Ang 10 milyong dati, kahit parigalo ko yan sa inyo, ang 10 milyong ito, pinakita lang sa akin, ang tunay ninyong pagkatao. Kinahihiya ko na may kamag-anak akong tulad ninyo. Nakakahiya. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Para lang sa pulubing yan, tatalikuran mo kami. Lin, may pag-asa pa bang mailigtas si Xiaomi? May posibilidad pa ba? Basta maligtas lang siya. Handa akong gawin ang lahat. Ginagawa na namin ang lahat para maligtas siya. Pero, mababa ang tsansa niya mabuhay. Lin, nagmamakaawa ako sa inyo. Pakiusap, iligtas nyo si Xiaomi. Basta maligtas nyo lang siya. Kahit magkano pa ang kailangan, handa akong bayaran. Chairman Jiang, hindi ito tungkol sa pera. May isang paraan para iligtas si Xiaomi. Pero kailangan mong tanggapin ang malaking panganib. Ang pagharap sa panganib ay akin. Hanggat may kahit kaunting pag-asa, handa akong subukan. Sa ngayon, ang tanging paraan ay kailangan ng paglilipa. Ang malaking dami ng dugo. Kayo lang dalawa. May kakaibang blood type siya. Ang makapagbibigay sa kanya ng dugo. Ay ikaw lang. Hindi ito pwede. Talagang hindi ito pwede. Xiao Chen, paano mo naman? Para sa isang estranghero, sisirain ang ating Jiang na pamilya. Xiao Chen, ang pasan mo ngayon ay ang buong Jiang Group. Alam mo ba? Huwag kang makunwari rito. Ang nangyari kay Xiaomi ngayon ay dahil sa inyo. Hindi kayo karapat-dapat banggitin ang pamilya Jiang. Xiao Chen, para sa ikabubuti mo ang ginagawa ng kuya mo. Huwag ka nang maging matigas ang ulo. Ako ang matigas ang ulo? Kung talagang para sa ikabubuti ko, hindi nyo kailanman susukuan si Xiaomi. Mas mahalaga sa akin si Xiaomi ay sa buhay ko. Hindi ko pa nga siya napapakitaan ng kabutihan. Pero dinala nyo na siya sa operating table. Pa kumuha ng bone marrow. Anong kapangyarihan mayroon ang pulubing iyon? Ara, ganito mo siya pahalagahan? Ayoko nang mag-aksaya ng oras. Sa inyo, ang nangyari ngayon ay nagpakita sa akin ng tunay ninyong pagkatao. Lin, handa na ako para sa operasyon. Ayusin mo na agad. Saj, sumunod ka sa akin. Mahal, itong si Xiaomi. Parehong-pareho ang blood type kay Jiang Chen. Siya, baka naman, ang matagal nang nawawalang anak ni Jiang Chen. Kung totoo yan, tayo ngayon, ang sarili niyang anak, isasalang sa operasyon. Kung malalaman ito ni Lolo Jiang, siguradong hindi niya tayo palalampasin. Nurse. Ito ba bone marrow transplant record ni Xiaomi? Pwede mo bang ibenta sa akin? Bibigyan kita ng 500,000. Paumanhin po, sir. May patakaran po kami. Hindi po namin pwedeng ibunyag ang impormasyon ng pasyente. Ang ospital na ito ay pag-aari ng pamilya Jiang. Ganito na lang. Dadagdagan ko pa ng 500,000. Isipin mo, magkano lang ba ang kinikita mo dito sa ospital sa isang buwan? Magkano lang ba ang kinikita mo dito sa ospital sa isang buwan? Sa 1,000,000 ito, hindi ka na mag-alala sa buhay mo. Pagkatapos, mag-resign ka na lang. Hindi ba, kailangan nating linawin ang isang bagay. Kung itong si Xiaomi ay talagang anak ni Jiang Chen, ang ginagawa nating dalawa
ay sadyang pagpatay. Hindi tayo makakatakas. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Wala tayong magagawa kundi magpalit ng anak. Palitan ng tunay ng peg. Ang tunay. Palitan ng peg. Sa ganoong paraan, kahit na, sa harap ni Lolo Jiang, magagawa pa ni Lolo na kalabanin si Jiang Chen. At tayo naman, makukuha natin ang lahat ng kayamanan ni Jiang Chen. Itong si Xiaomi ay tuluyan ng mawawala sa mundong ito. Magandang araw. Gusto niyo bang bigyan ang inyong anak ng magandang kinabukasan? Ano ang gusto niyong gawin? Huwag kayong mag-alala. Mayroon akong site dito. May 5 milyong piso ito. Basta't kayong dalawa ay handang makipagtulungan sa akin sa isang palabas. Hindi lang ang inyong anak na babae ang hindi na mahihirapan sa pagpapagamot, kundi ang buong buhay niya ay magiging maluwag at walang problema. Ano sa tingin niyo? Bata, ano ang pangalan mo? Ako si Winlin. Bata, mula ngayon, ang pangalan mo ay Xiaomi. Naalala mo ba? Opo. Pasensya na, Yarling. Hindi ka na kailangang pumasok bukas. Nag-utos si Chairman Jiang na tanggalin ka dahil sa tingin niya ay hindi ka karapat-dapat. Chairman Jiang, Ang pagbibigay ng maraming dugo sa iba ay magdudulot ng malaking pinsala sa iyong sarili. kung hindi mo na kaya, Pwede kang himinto. anak, kasalanan ko kung bakit ka nagkaganyan. Huwag kang mag-alala, anuman ang mangyari, hindi ko hahayaang masaktan ka pa. MR Jiang, Hindi mo kailangang matakot. gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Ang inyong blood type ay lubos na magkatugma. Ang desisyon mong mag-transfuse ka agad ay tama kung nahuli ka pa ng kaunti. Baka wala na kaming magawa. Huwag kang mag-alala. Xiaomi, alam kong kaya mo. Naririnig mo ba ako? Lahat ng ito ay kasalanan ko. Pero huwag kang mag-alala. Anuman ang mangyari, ako ang magiging pinakamatibay mong sandigan. Ang hindi maibibigay ng iba, maibibigay ko sa iyo. Chairman Jiang, kailangan ninyong itigil ang pagkuha ng dugo. Ngayon, ang inyong heart rate ay bumaba na sa hindi. Ipagpatuloy ang pagkuha. Kung hindi, titigilin ko ang inyong ospital. Lahat ng investment. Maraming hirap ang dinanas ni Tito para sa akin. Ako, hindi ko na siya dapat bigyan ng problema. Xiaomi. Gising ka na. Tia, patawad. Ako ba ang dahilan ng problema mo ulit? Hindi. Kasalanan ko. Hindi ko dapat. Ipinadala ka sa pinsan ko. Sa mga nakaraang araw, pinahirapan kita. Gumaling na po ba ang sakit ni Kuya Fanfan? Nakatulong ba si Xiaomi kay Kuya? Alam kong pabigat lang ako. Pupunta na lang ako sa ampunan. Hindi na ako magiging pabigat sa inyo. Hindi. Hindi ko nahahayaang mawala pa si Xiaomi. Mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Tito, Bakit mo ako dinala rito? pabilhan si Xiaomi ng magagandang damit, tapos uwi na tayo. Siguro mahal ang mga damit dito, di ba? Huwag na lang po tayong bumili. Paano tayo uwi at haharap kay Lolo? Kung hindi ka nakasuot na magandang damit, makining ka, anak. Magandang araw, sir. Ano po ang kailangan ninyo? Hanapan mo siya ng ilang damit na babagay sa kanya. Credit card. Pwede pa po itong damit ko. Sa loob ng ilang taon, huwag na po tayong magsayang ng pera. Xiaomi, huwag kang kabahan. Gusto ni Lolo ang malinis na bata.
Maraming bises kong hiniling. Pagkatapos kong mahanap ang tunay kong anak, dadalhin ko siya rito para bilhan siya ng magandang damit na ito. Halika. Subukan mo ito. Ipakita mo sa akin kapag suot mo na. Dahil gusto ito ni Tito, isusuot ito ni Diami para kay Tito. Ang ganda niya kapag suot niya. Ito ang nasa isip ko. Ang hitsura ng aking anak. Ito na. I-swipe ang card. Xiaomi. Uwi na tayo. Atay, sino siya? Jiang Chen. Nahanap na namin ang tunay mong anak. Bilisan mo, kilalanin mo ang iyong ama. Sabihin mo ang tatay. Tatay. Dad. Huwag kang basta-basta tumatawag. Hindi ako ang tatay mo. Ikaw tulad namin, sa loob ng maraming taon, ay hinahanap ang iyong sariling anak. Ngayon ang anak mo ay natagpuan na. Nakatayo sa harap mo. Wala ka bang nararamdaman? Kahit kaunting emosyon sa puso mo? Impossible. Hindi siya ang anak ko. Ang anak ko ay si Xiaomi. Bakit naman hindi? Itong batang to. Ang tungkol sa kanya, pag-usapan na lang natin mamaya. Ito ang ulat ng DNA test. Ang iyong pinsan at asawa niya. Kakakuha lang mula sa ospital. Siya ang tunay mong anak. Ayun na naman, hindi ba sinabi ko sa inyo, naputulin na ang ugnayan? Bakit kayo nandito sa bahay namin? Ang bagay na ito, wala talaga kaming kinalaman. Nagkataon lang na nalaman namin. Nagulat din kami dito. Chairman Jiang, Ito ang adoption certificate ni Sinsin. Mula sa ampunan noon, nandito ang birth certificate ni Sinsin at mga supporting documents. Nakita ko na ang lahat ng dokumento at ang sitwasyon ng pagkawala ng apo ko. Noon ay eksaktong tugma. Ang paghahanap sa bata, ang pinakamalaking hanggarin, ang buong pamilya natin. Ngayon, natagpuan na ang bata. Ano pa ang itatanggi mo? Impossible. Nagtransfuse ako ng dugo kay Xiaomi sa ospital. Ang blood type niya ay eksaktong kapareho ng sa akin. Xiao Chen. Noong araw na nagpa-blood transfusion ka, nag-alala ang kuya mo sa iyo. Natatakot siyang maloko ka ng batang ito. Kaya noong nag-opera ka, ginawa na namin ang paternity test ninyong dalawa. Itong si Xiaomi, hindi talaga siya ang anak mo. Nagsisinungaling ka. Tumahimik ka. Ang pinsan mo, tinulungan ka ng alamin ang katotohanan. Bakit ka pa rin nagmamatigas? Ang anak mo, nakatayo sa harap mo, pero inuwi mo ang isang ligaw na bata. Nabaliw ka na ba? May tao ba diyan? Dalhin ninyo ang batang ito. Palabas. Tigilan ninyo. Bitawan ninyo ako. Atay, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong kunin si Xiaomi. Jiang Chen, gusto mo ba ako patayin sa galit? Ang batang ito, katatapos lang ng operasyon. Hindi pa, ganap na gumagaling ang katawan. Ngayon, kung alisin mo siya, Jiang Chen, ngayon ay lalo mo akong binibigo. Siya at ang pamilya Jiang ay walang anumang ugnayan ng dugo. Bakit ko siya iwan dito? Lumuhod ka para sa isang estranghero. Wala ka bang kahihiyan? Ang mga lalaki sa pamilya Jiang ay mayaman at marangal. Ano itong ginagawa mo? Gusto mo bang ipahiya ang buong pamilya Jiang? hey, pakinggan mo ako. Tito Jiang. Masakit siguro yan, di ba? Alam kong gusto mo akong protektahan. Pero ayoko rin. Masaktan ka dahil sa akin. Pakiusap, huwag niyo pong saktan si Tito Jiang. Alam ko nga ko, ay hindi. Anak ni Tito Jiang. Isa lang akong ulila na walang gustong kumupkop. Hindi ako karapat-dapat sa isang napakabuting tatay. Kahit anong gawin niyo sa akin, ayos lang. Pero huwag niyo lang saktan si Tito Jiang. Xiaomi, Tumahimik ka. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Ang pamilya Jiang na ito, wala kang lugar dito. hey, huwag ka nang magsalita. Chairman Jiang, huwag kang mag-alala. Ang jade pendant na ito ay natagpuan sa dibdib ni Sinsin. Noong inampon namin siya, Natagpuan sa dibdib ni Sinsin. Sa loob ng maraming taon, maingat naming itong iningatan. Umaasa rin kami na balang araw ay makita namin ang kanyang ama.
Ito ang minanang jade pendant ng pamilya Jiang. Jiang Chen, ano pa? Ang masasabi mo? Papa, huwag mo akong iwan, okay? Talaga bang? Siya ang anak ko. O nagkamali ako? Sinsin. Maaring hindi ka maniwala sa sinasabi ng pinsan mo, pero hindi mo. Maaring hindi paniwalaan ang jade pendant na ito, di ba? Ito ang inilagay mo sa dibdib ng bata. Noon, ang jade pendant na ito ang matibay na ebidensya. Magising ka na. Tingnan mo ng mabuti ang sarili mong anak. Ako ito. May isang jade pendant. Ito ay noong personal na ibinigay ni Jiang Chen sa kanyang anak. Gumawa ako ng peg. Eksaktong-eksakto. Pagdating ng panahon, hawakan ninyo ang jade pendant na ito at dalhin si Sinsin. Kapag nakita ni Jiang Chen ang jade pendant na ito, tiyak na isipin niya na si Sinsin ang kanyang tunay na anak. Hindi ba ito? Anong kinatatakutan mo? Sa ganitong paraan lang, hindi na kayo mag-alala kung saan magpapagamot ang anak ninyo. Si Jiang Chen ang mag-asikaso ng lahat ng problemang ito. Si Sinsin ay kasama ninyo sa loob ng maraming taon. Ang pinakamagandang lugar para sa kanya ay sa pamilya Jiang. Naiintindihan mo ba? Atay, hindi ko alintana kung si Xiaomi ay ang tunay kong anak o hindi. Pero sa puso ko, matagal na siyang anak ko. Hindi ko kayang iwanan si Xiaomi dahil lang sa pagdating ni Sinsin. Ay tatay, gusto kong humiling. Pwede bang manatili rin si Xiaomi? Hindi pwede. Jiang Chen, apo. Alam ko, sa puso mo, hindi mo pa rin matanggap. Pero tingnan mo siya, hindi siya karapat-dapat pumasok sa pamilya Jiang. Ang batang yan, ituring mo na lang siya na parang sa iyong buhay, isang maikling interlude. Paglipas ng panahon, makakalimutan mo rin siya. Kailangan mo bang kalabanin ang tiyuhin mo? Ikaw kalaga. Tama, Jiang Chen. Manahimik ka. Tito, hayaan niyo na po akong umalis. Sa mga araw na ito, ako po ang nagbigay ng gulo sa inyo. Dahil ayaw na akong tatay. Alis na po si Ginsing ngayon. Sinsin, bakit hindi mo pa siya habulin? Marami nang naitulong sa akin si Tito. Ginawa na niya ang lahat. Hindi ko siya pwedeng hayaang mawala ang kanyang anak dahil sa akin. Kung hindi, malulungkot siya. Huwag kang umalis. Sinsin, Sinsin, Ang sakit. Bakit itinulak ni Xiaomi sa Ginsing? Sinsin. aking sina, paano mo nagawang itulak ang aming Sinsin? Hindi pa nga malaki, pero may pusong ahas na. Papatayin kita. Tigilan mo. Naniniwala akong hindi niya sinasadya. Jiang Chen, ngayon, pinagtatanggol mo pa rin siya. Kanina, halos, mapatay niya ang sarili mong anak. Hindi ko po siya itinulak. Tito, maniwala po kayo sa akin. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang batang ito, naglakas loob, nasaktan ang dugo ng pamilya Jiang, at wala ka lang ginagawa. Tito Jiang, wala po talaga akong ginawa. Gusto ko lang po sanang tulungan si Tito na manatili si Sinsin. Jiang Chen, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan. Anong kleseng babae ang dinala mo sa bahay? Aray. Ang batang ito, napakasama ng ugali, para lang makatira dito. Ang pamilya Jiang ay mayaman at walang inisip. Nagawa pa niyang isipin ang ganyang paraan, para saktan si Sinsin. Ang batang ito, kung mananatili siya rito, ang pamilya Jiang na ito, ay hindi na magiging payapa kailanman. Xiao Chen, hindi mo pa ba naiintindihan? Ang batang babaeng ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang ganyang ugali kanina, hindi ko alam kung kanino niya natutunan sa labas. Sinasabi ko sa iyo, gaano kapanganib, na panatilihin ang ganyang tao sa bahay. Hindi natin alam kung ano pa ang kaya niyang gawin sa hinaharap. Tito, hindi ko po talaga siya hinawakan. Hindi ko po talaga siya hinawakan. Sa ganyang batang edad, alam na niyang magselos at mag-agawan ng atensyon. Mag-agawan ng atensyon. Kapag lumaki ito, hindi ba't magiging salot ito? Tama na. Tumigil na kayo. Hindi ninyo kailangan na laging puntiryahin siya. Hindi siya ang klase ng batang iniisip ninyo. Kasalanan ko po ang lahat. Ang biglaang pagdating ni Winsin ay nagpasama ng loob kay Xiaomi. Xiaomi, huwag mo po akong saktan. Mabait po sa akin si Tito. Hindi ko po siya pwedeng pahirapan. Mas lalo lang po siyang mahihirapan sa ganito. Tito, alis na po ako. Hindi ko po gusto ang mapanlait na pamilyang ito. Alis na po ako.
Kapag umalis ako, malulutas na ang lahat ng problema. Hindi na rin po mag-away. Si Tito at Lolo. Xiaomi. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko ang lahat. Hindi kita naprotektahan ng maayos. Naintindihan ko po. Hindi ako nabibilang dito. Dapat matagal ko nang nalaman. Isa lang po akong batang walang gustong kumupkop. Wala na si Lola. Gayon, kaya ko nang mamuhay ng mag-isa. Marami na po kayong naitulong kay Xiaomi. Lubos na po akong nagpapasalamat. Xiaomi, kami naman. Hindi rin naman kami mga walang puso. Basta't mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilya Jiang. Ang nangyari ngayon, walang sinuman ang magsasabi. Hindi naman kami. Pipilitin kang habulin. Isa ka ring batang may pag-unawa. Respetuhan na lang tayo. Inga, Xiaomi, nakatira ka rin naman sa pamilya Jiang namin. Sa loob ng ilang panahon, alam mo naman kung gaano kami kabait sa'yo. Hindi ba? Hindi problema ang pera. Ang bayad sa pagpapaalis, hindi ka namin babawasan kahit isang kusing. Paglabas mo rito, magpakabuti ka. Hindi po kailangan ni Xiaomi bayad sa pagpapaalis. Marami na pong naitulong. Si Tito Jiang kay Xiaomi. Hindi ko na po kayo gaguluhin. Alis na po ako. Xiaomi. Huwag kang umalis. May paraan pa para malutas ang problemang ito. Nangako ako sa iyo noon. Hindi kita susukuan. Ako, tutuparin ko ang aking pangako. Hindi pa lubusang gumagaling ang katawan mo. Ngayon, hindi ako mapapanatag kung ihahatid kita sa bahay. Tito Jiang, alam po ni Xiaomi kung gaano po kayo kabait sa akin. Niligtas ko ang buhay ni Kua Fanfan. Iyon na po ang kabayaran sa inyong kabutihan. Hindi na po ako magpapakita sa inyo pagkatapos nito. Ituring niyo na lang po si Xiaomi na isang dumaan lang. Xiaomi, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ko kailanman itinuring ka na isang panandalyang bisita lang. Mas mabuti pang umalis ka na, para matahimik na. Xiaomi. Patawad. Salamat. Tatay. Kayo pong dalawa. Salamat sa inyong pagod. Narito ang SEC na nagkakahalaga ng 10 milyong yuan. Salamat sa inyo, sa pag-alaga. Sa aking apo na si Finfin sa loob na maraming taon. Huwag kayong mag-alala. Ipagkatiwalan nyo na si Finfin sa amin. 10 milyon. Sobrang laki naman nito. Salamat, Lolo Jiang. Simula ngayon, makinig ka sa lolo at tatay mo. Alis na kami, ha? Ara na. Xiao Chen, si Finfin ay dugot laman ng pamilya Jiang. Ang paghihirap ni Finfin sa loob na maraming taon ay hindi dapat masayang. Nagpasya ako na ilipat ang 20% na shares ng grupo kay Finfin. Tay, ayon na po ang bahala. Lolo, parang masyado naman po itong padalos-dalos. Bata pa si Sinsin. Tapos magkakaroon na agad ng ganito karaming shares. Maaari lang siyang pag-interesan ng masasamang tao. Isa pa, si Sinsin, kakadating lang sa pamilya Jiang. Hayaan muna natin siyang masanay. Lolo, isa pa, kung bigla ninyong ililipa, ang ganito karaming shares, hindi rin po siguro papayag ang ibang shareholders. Nagawa ko na ang desisyon ko. Gagawin ko ang lahat para matupad ito. Pero Lolo, Huwag mo na akong pigilan. Ito na ang desisyon. Jiang Chen, ikaw mismo ang magdala kay Finfin. Sa kumpanya, ayusin ninyo ang proseso. Sa ibang araw na lang po. Mayroon pa po akong importanteng gagawin ngayon. Halika, Finfin, dito ka sa lolo. Secretary Lee, ngayon din, alamin mo ang background ng mga magulang ni Sinsin. masusunod po. Teka, pakischedule ulit si Arlin. Kailangan ko siyang makita ngayon na. Chairman Jiang, si Yarlin ay biglang nag-resign ilang araw na ang nakalipas. Sana yon, hindi alam kung nasaan siya. Ano? Lo, mula ngayon ang bahay na ito. Si Xiaomi na lang ang mag-isa. Lo, ayos ka lang ba sa langit? Miss na miss ka ni Xiaomi. Si Xiaomi kamakailan. Maraming pinagdaanan. Teacher Shen, bakit ka nandito? Xiaomi, ilang beses ka nang hinanap ng teacher mo, pero wala ka sa bahay. Saan ka ba nagpunta kamakailan? Kamakailan, kasama ko si Jiang. Tatay. Xiaomi, kung may pinagdadaanan kang problema, pwede mong sabihin sa teacher mo, matagal ka nang hindi pumapasok sa eskwelahan. Hindi rin makontak ng eskwelahan. Ang pamilya mo, nag-alala ang teacher mo sa'yo. Teacher, nandito ka ba para kolektahin ang tuition fee? Maghintay ka pa po ng kaunti. Dahan-dahan ko pong kikitain para may balik sa'yo. Hindi naman ako nandito para tanungin ka tungkol sa tuition fee.
Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyayari. Ma'am, baka hindi na po ako makabalik sa eskwela. Wala po kasi akong pambayad sa tuition fee. Kaya ka pala nagtatago dahil sa problemang ito. Tama ba? Xiaomi, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa tuition fee. Ang tuition fee, matagal nang nabayaran ng tatay mo. Hindi lang yan, hindi mo na kailangang magbayad. Ang tuition fee sa hinaharap, pati yung mga nakaraang bayarin, nabayaran na rin lahat. Bumalik ka na sa eskwela bukas. Kung hindi ka babalik, mahuhuli ka sa mga aralin mo. Hindi ba't sinabi mo na mag-aral ka ng mabuti para maging isang kapaki-pakinabang na tao? Hindi ba? Marami na pong naitulong sa akin si Tito Gian. Marami na po. Hindi ko na po pwedeng ipagpatuloy ang paggamit ng pera ni Tito Gian. Kailangan ko po siyang bayaran. Ma'am, pwede niyo po bang ibalik ang bayad sa tuition ko? Ibalik sa'yo. Xiaomi, ano ang gusto mong gawin? Gusto ko pong huminto sa pag-aral. Xiaomi, bakit mo gustong huminto sa pag-aral? Maari mo bang sabihin sa akin, sa teacher mo? Wala na po akong tahanan. Wala na rin po akong pamilya. Wala na pong mag-alaga sa akin pagkatapos nito. Kaya, Paano ang tatay mo? Hindi ba't napakamaalaga niya sa'yo? Paano niya papayagan na huminto ka sa pag-aaral? paumanhin po, Teacher Shen. Hindi ko po siya tunay na tatay. Inarkila ko lang po siya sa kalsada. Ayoko pong malaman mga kaklas ko na wala akong tatay. Gayon po, ang tito ay nakasama na ang kanyang pamilya. Hindi ko na po siya pwedeng guluhin pa. Naku, bata ka. Napakabata mo pa. Paano ka hindi mag-aral? Kailangan mong mag-aral ng mabuti para maging haligi ka ng bansa sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Teacher, huwag po kayong mag-alala. Mabubuhay po ako ng maayos sa hinaharap. Gayon, wala na po akong lola na kasama. Xiaomi, anuman ang gusto mong gawin, kaya kang tulungan ng guro, pero hindi hahayaan ng guro na maligaw ka ng landas. Xiaomi, anumang problema ang iyong kinakaharap, maaari mo ring sabihin sa guro. Huwag kang huminto sa pag-aaral, ha? Ayoko na. Magbigay ng abala sa kahit sino. Wala na si Lola. Wala na talaga akong maasahan. Xiaomi, hindi ka susukuan ng guro. Hindi ka nag-isa. Nandito ako, at nandiyan din ang mga kaklase mo. Teacher Shen, alam kong mabuti ka sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, na sumuporta sa aking pag-aral sa mga nakaraang taon, baka matagal na akong sumuko. Napag-isipan ko na ang aking kinabukasan. Ayoko nang magbigay ng abala sa kahit sino. Pero, Teacher Shen, huwag mo na akong pilitin. Nakapag-desisyon na ako. Girl, gabi na. Umuwi ka na po. Xiaomi, Chairman Jiang, tungkol sa bagay kay Yarlin, nagamit na namin lahat ng resources na pwede naming kontakin, pero hindi pa rin namin mahana ang dahilan ng biglaan niyang pagbibitiw noon. Lahat ng tawag niya na yon ay hindi niya sinasagot, para siyang naglaho na parang bula. Wala man lang bang kahit anong clue, kahit ang pangkalahatang dahilan? Hindi nyo pa rin ba malaman? Opo, Chairman Jiang, marami na kaming napagtanungan, pero wala kaming nakuhang impormasyon. Ang alam lang namin, noong umalis siya, mukhang masama ang loob niya, kaya pagkaalis niya, binlock niya lahat ng kontak, mga tao, at wala ring tao sa bahay niya. Hindi siya pwedeng magtago habang buhay. Nalaman namin na mayroon siyang lumang bahay sa labas ng syudad. Mayroon siyang lumang bahay sa labas ng syudad. Mayroon siyang lumang bahay sa isang Baka suburb sa pwede Jiangxi. tayong sumubok doon. Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako doon ngayon. Chairman Jiang, pero kakasabi lang ni Lolo Jiang na kailangan niyo raw ilipat ang shares sa pangalan ni Tsinsin na yon. Hindi pa nagmamadali. Ang maliit na bagay na yan. Ikaw pala? Paano mo ako nahanap dito? Bakit ka biglang napunta? Sa ganitong liblib na lugar? Sa mga nakaraang araw, maaming oras ang ginugol ko. Paalang hanapin ka. Hanapin ako. Para saan? May mahalaga akong itatanong sa'yo. May konsensya ka pa bang hanapin ako? Para sa'yo. Para lang malaman ang kinaroroonan ng anak mo. Walang gabi, walang araw akong nagtrabaho. Tapos, ginamit mo ang inyong pamilya Jiang. Para takutin ako. May konsensya ka pa ba? Ano ba ang sinasabi mo? Wala akong maintindihan kahit isa. Nagpapanggap ka pa rin? Gayon alam mo na si Xiaomi ay anak mo. Kaya mo nang. Ano ang sinabi mo? Si Xiaomi ang tunay kong anak?
Ano ang sinabi mo? Si Xiaomi ang tunay kong anak? Kahit wala akong matibay na ebidensya, pareho kayong may-ari negative blood tap. Ang bone marrow compatibility ay umabot sa mahigit 70%. Sinuri ko kayong dalawa. Sigurado ako. Dagdag pa ang pinagmulan ni Xiaomi. Paano magkakaroon sa mundo ang ganoong karaming pagkakataon? Hindi mahalaga kung si Xiaomi ay anak ko o hindi. Sa mga araw na nakasama ko siya, matagal ko na siyang itinuring na aking sariling anak. Chairman GM, sarili mo yang problema. Wala yang kinalaman sa akin. Umalis ka na. Gusto ko pa sanang humingi ng tulong sa'yo. Ngayon mo lang naisip himingi ng tulong sa akin. Nasaan ka noong pinilit mo akong mag-resign? Anong ginawa mo? Anong sinasabi mo? Sinong pumilit sa'yo mag-resign? Chairman GM, hindi ba't lahat ng ito ay utas mo noong tumawag ang direktor para tanggalin ako? Sinabi niya na inimbestigahan ko ang mga bagay na hindi dapat imbestigahan at nilabag ko ang limitasyon ng pamilya GM. Hindi ko talaga alam kung paano kita nagali. Impossible. Hindi ko kailanman inutusan ang direktor na gawin yan. Linawin mo ang sinasabi mo. Baka may hindi pagkakaunawaan dito. Hindi ko rin maintindihan. Noong una, pinapansin mo ako. Ang taong kapareho mo ng blow tap. Ginawa ko rin. Hindi ko inakala na mapupunta ako sa ganitong sitwasyon. Wala akong alam tungkol dito. Kung gayon, bakit hindi mo agad sinabi sa akin noon? Para sabihin sa'yo, nagbanta ang pamilya Jiang ninyo noon na kapag naglakas loob akong magsalita ng kahit isang salita, hindi na ako makakatayo sa Jiangcheng. May pamilya pa ako. Ang pamilya Jiang ninyo ay napaka-brutal. Isusugal ko ba ang buhay ng buong pamilya ko para lang dito? Yarlin, ito ay pakana ni Jiang Yu. Hindi ko ito inutos. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Chairman GM, may saysay pa ba ang magkunwari kang inosente? Gayon, Hindi ko kailanman inutos ang ganoong bagay. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makakabalik ka sa iyong posisyon sa ospital sa lalong madaling panahon. Ngunit bago iyon, sana ay tulungan mo ako na alamin ang katotohanan at bigyan din si Xiaomi ng hustisya. maniwala sa'yo? Nawalan na ako ng trabaho ngayon. Paano mo ako mapapaniwala? Ano ang ginagawa mo? Ikaw. Mahalaga sa akin si Xiaomi. Gusto kong sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyari noong araw na iyon. Noong araw na yon, talagang kahina-hinala ang pinsan mo. Nasa ospital siya, kasama ang isang peres na estrangherong mag-asawa. Sa isang sulok, may pinaplano ng palihim. Siya nga. Siguro, mula nang magpasya siyang ampunin, si Xiaomi. Lahat ng ito ay plano na niya. Masyado akong nagtiwala sa kanya. Yarlin, pakiusap, samahan mo ako sa pamilya Jiang. Tulungan mo akong ibunyag ang sabuatan na ito. Lahat ng nawala sa iyo. Ako, si Jiang Chen, ay nangangako na ibabalik ko sa iyo ng 10 bises. At bibigyan din kita ng hustisya. Salamat sa inyo sa paghahanap ng sariling anak ni Chairman Jiang. May 50 milyong yuan sa card na ito. Ito ay isang maliit na regalo para sa inyo. Tito, napaka-formal mo naman. Pamilya tayo, di ba? Nakita namin si Xiao Chen. Dahil sa problema sa bata, nalulungkot at nagdadalamhati. Ako, bilang nakatatandang kapatid mo, hindi ko matiis sa puso ko. Nga. Ang galing namang pamilya. Pinsan, paalang sa posisyon mo sa pamilya Jiang. Ang galing mong magsalita. Binabaluktot mo ang katotohanan. Xiao Chen. Anong ibig mong sabihin diyan? Buong puso kaming tumulong para hanapin ang anak mo. Paano ka makikipag-usap sa kuya mo? Hipag, tapos na ba ang pag-arte mo? Hanggang kailan ka magpapanggap? Jiang Chen, sobra ka na. May pakialam ka pa ba sa pamilyang ito? Abala sila sa pag-alaga sa anak mo. Pero ganyan ang ugali mo. Anong ugali yan? Tay, nalilinlang ka lang. Ang lahat ng ito ay pakana ni Jiang Yu. Ako. Papa, hindi mo na ba gusto si Ginsin? Si Ginsin ay talagang naghihintay sa pagbabalik mo. Jiang Chen, tingnan mo. Ano bang ginawa mo sa bata at natakot ng ganyan? Ikaw na ama. Wala ka bang kahit counting responsibilidad? Hindi ako ang ama niya. At hindi rin ito ang bahay niya. Sa isang taong hindi ko kamag-anak at walang anumang koneksyon sa dugo, bakit ako magkakaroon ng responsibilidad? Hindi ba't gusto niyang umalis? Sech, umalis na siya. Papa, ano po ang sinasabi ninyo? Anak ninyo po ako. Sa murang edad mo, nakikisama ka na sa mga matatanda sa pagsisinungaling. Paglaki mo, magiging salot ka rin. Papa, nagkamali po ako. Hindi po ako nagsisinungaling. Paano ko naman kayo pagsisinungalingan?
Sitsingkin ang tunay ninyong anak. Kahit gaano ninyo kami kamuhian. Hindi ninyo dapat pagbuntunan ng galit. Ang isang bata, Tita Su, sino ang tunay na magulang ni Sinsin? Mas alam mo yan kaysa sa akin. Hindi ka pa ba tapos mag-eskandalo? Inuutusan kitang itigil agad. Ang walang kabuluhang pag-ugali na yan. Pa. Hindi ko anak si Sinsin. Ngayon, may dala kong tao para patunayan yan. Tama po, Chairman Jiang. Si Finsin ay hindi talaga ninyo anak. Ang anak mo ay si Xiaomi. Nakita ko sila mismo. Nagkutsabahan sa ospital. Tungkol sa nangyari kay Xiaomi. Sila ang may pakana ng lahat. Ano? Jiang Yu. Una, pinlano mong isisi kay Iarlin. Tapos, pinagpanggap mo si Sinsin bilang aking anak para lang makalamang. Gumamit kayo ng ganoong kahiyahiyang paraan. Tapos ang yabang nyo pa rin? huwag kang magbintang. Wala kaming ginawang ganyan. Nga, Xiao Chen. Kung galit ka dahil pinaalis namin si Xiaomi, pero huwag mo kaming pagbintangan. Huwag mo kaming pagbintangan. Nakuha nyo pang banggitin si Xiaomi? Inampon nyo si Xiaomi, pero ginamit nyo ang bone marrow niya para gamutin ang sarili nyong anak. Kaya nyo pinapunta si Sinsin dito para mapanggap na anak ko. Hindi ba dahil takot kayong malaman ko na si Xiaomi ang tunay kong anak? Si Xiaomi. Siya ang tunay kong apo. Pero ang pinsan mo at ang asawa niya, nagpakita sila ng ebidensya noon. Siyempre makakapagpakita sila ng ebidensya dahil para sa kanilang masamang balak, handa silang harapin ang panganib na maalis sa pamilya Jiang. Ang blood type namin, kung bakit nagtugma, ay dahil sila ang gumawa ng peking ulat. Pati ako, niloko niyo pa. Ngayon, may matibay na ebidensya. Ano pa ang idadahilan nyo? Pa, sa pagkakataong ito, hindi ko ito palalampasin. Bibigyan ko ng hustisya si Xiaomi. Hindi, kuya. Kukuya, ang bagay na ito. Hindi yan ang iniisip mo. Pakinggan mo ako. Nangangahas ka pang magdahilan. Dahil sa iyo, napagkamalan ko ang sarili kong apo. At ako pa mismo, ang nagpalaya sa kanya. Kuya, lahat ng ito ay salita lang ni Jiang Chen. Nakalimutan mo na ba ang blood test report? Noong araw na yon, ang blood type ni Sinsin at Jiang Chen ay magkatugma, di ba? Pek ang blood test report. Inimbestigahan ko na bago ako dumating. Nakipagsabwatan sila sa isang nurse. Na-record lahat sa CCTV. Ano? Si Xiao Lin nitong mga nakaraang araw. Inimbestigahan ko ang kanyang mga tunay na magulang. Hindi sila talaga ang mga nag-ampon kay Sinsin. Si Sinsin ay talaga nilang sariling anak. Kayong dalawang masamang tao. Pati ganitong bagay, nagawa ninyong pekehin. Kuya, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Kami lang naman. Tumahimik ka. Mulang gayon, hindi na kayong dalawa papayagang tumapa sa bahay ng pamilya Jiang. Mulang gayon, tuluyan na tayong putol sa relasyon. At ang batang ito, dalhin mo rin palabas. Umalis kayo. Kuya, hindi po. Gaya ng iniisip ninyo ang sitwasyon. Pakinggan niyo po ako. Pakinggan niyo po ako. Kuya, hindi po ganyan. Kuya, Tito Jiang, bakit po kayo nandito? Xiaomi, kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Ayos lang po si Xiaomi nitong mga nakaraang araw. Tito Jiang, huwag kang mag-alala. Xiaomi, patawad, huli na ako. Hinayaan kitang magdusa ng mag-isa. Tito, hindi po nagdusa si Xiaomi. Hindi mo na po kailangang huminging tawad sa akin. Umuwi na po kayo at samahan si Winzin na kapatid. Kung hindi, magagalit na naman si Lolo. Xiaomi, sa mga araw na ito, mag-isa ka lang ba? Malaki na po si Xiaomi. Kaya na po niyang alagaan ang sarili niya. Tingnan niyo po, kaya na po ni Xiaomi magluto. Kaya na rin po niyang gawin ang mga gawaing bahay. Sa gabi, kaya pa rin po niyang mamulot ng bote para ibenta. Tito Jiang, anong nangyari sa inyo? Xiaomi, patawad. Tito Jiang, alam ko po na mabuti kayo sa akin. Pero pabigat lang po si Xiaomi. Ayoko pong maging malungkot ang lahat. Ay, nga pala. Ito po ang bagong damit na binili niyo po sa akin. Noong araw na iyon. Gayon, hindi ko na po kailangan magsuot ng ganito kagandang damit. Bago pa po ito.
At itong pera, ito ang tuition fee na nakuha ko kay Teacher Shen. Ayoko pong may utang na loob sa inyo, Tito. Ang damit na, ibalik niyo na rin po at ipashot kay Vinvin. Xiaomi. Kasalanan ko ang lahat. Umuwi ka na sa akin. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na ang lahat sa bahay. Pero, ayaw po sa akin ni Vinvin. Ayaw din po sa akin ni Lolo. Ako, natatakot po ako kay Lolo. Naghihintay si Lolo sa bahay. Si Lolo ang nagpabalik sa akin para hanapin ka. Hindi ka bata, na walang nagmamahal. Ikaw ang tunay kong anak. Tito, hindi niyo na po kailangang lokohin ako. Alam kong pinapagaan niyo lang ang loob ko. Seryoso ako. Huwag mo na akong tawaging Tito Jiang. Tawagin mo akong tatay. Hinding-hindi kita iwan. Talaga po? Sa wakas, may sarili ng tatay si Viami. Ara na, Xiaomi. Umuwi na tayo kay tatay. Wang Ma, tandaan ninyo, mula ngayon, ang pagkain ni Xiaomi ay dapat ihanda ng hiwalay. Agagaling lang niya sa operasyon, hindi pa lubusang nakakabawi ang katawan niya. Kailangan siguraduhin ang balanseng nutrisyon. Bukod pa rito, sabihan ang driver na tuwing umaga at gabi ay sunduin at ihatid si Xiaomi sa eskwela. Naiintindihan ko, Chairman Jiang. Chairman Jiang. Tatay, Xiaomi, bakit ka pumunta rito? hindi ka pa kumakain ng hapunan. Ipinagluto kita ang hapunan. Salamat, Xiaomi. Pero, mula ngayon, hindi ka na dapat tumasok sa kusina. Hindi ba't may katulong naman? Kung mapaso ang kamay mo, malulungkot ako. Nga pala, bukas, dadalhin ka ni tatay sa amusement park. Gusto mo ba? Talaga po? Siyempre. Mula ngayon, araw-araw kang sasamahan ni tatay.